Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Na kami ay tinipon mo sa mga oras ito. Gamitin mo ako, Ama, upang ipahayag ka na ang iyong pagkakasal. Pagkakasal mo ang isip at puso ng aking mga kapatid. Upang maunawaan nila ang kahalagahan ng araw na ito. Lahat ng ito, Ama, ay hinihiling namin sa iyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Matuto po tayong lahat ng kapatid. Ano pa tayo? Palapakan po ng malakas ang ating Panginoon. Tandaan niyo po, maraming palakpak. Maraming grasya. Konting palakpak. Konti na yung grasya. Bakit? Konti na lang yung palakpak. Walang palakpak. Walang grasya. Grasya. No? Kapag hindi na po tayo pumapalakpak, pwede nang pumasok ang disgrasya. Nawawalan tayo ng grasya. Kaya napaka-importante ng ating palakpak. Kasi yung palakpak natin dito ay para kay Yahweh. No? Yung ating palakpak ay iniaalay natin sa Diyos. Amen ba? Kaya palakpak pa lang, pagpapalain kayo. Palakpak pa lang, gagaling na kayo. Pumapalakpak pa lang kayo, pinagpapala kayo ng Panginoon, gumagaling kayo, ahapa ang buhay niyo. Gaganda yung buhay niyo. No? Napakarami ngayong mga pamilya na hirap sa buhay. Bakit nahihirapan sa buhay? Napakaraming may sakit. Amen ba? At alam po natin lahat, hindi biro. Meron tayong isang sister, nadulas lang. Magkano ang ginastos? 100,000. Lipin mo, nadulas ka lang. Magbabayad ka ng 100,000. Meron ka pang 100,000. Hindi laki problema kung nangyari din. Ang laki ng yung isa kong pasyente, paglabas sa hospital, kano tinigil sa kanya? 250,000. Hindi na kung 100,000. 250,000. Sino ang kawawa? Yung mga anak. Sino ang kawawa? Yung pamilya. Pero kung meron kang kapangyarihan at main, meron kang kapangyarihan sa dina, sasabihin mo lang, gagaling ka. Sabihin nyo nga, gagaling ka. Saka, mas malakas. Mas malakas! Gagaling ka! Gagaling ka! Gagaling ka! Amen. Pag kayo ay tinatanong, ang sagot ay Amen. Importante yun. Kasi ang ibig sabihin ng Amen ay totoo. Totoo. Gagaling ba kayo? Gagaling ba kayo? Magaganda ba kayo? Kita niyo? Sigurado. Gaganda kayo. Kung lagi niyong sinasabi, ako malas na buhay. Mamalasin yung buhay ninyo. Kung ano yung sinasabi mo, mangyayari. Ako pumapangit na asa. Ano mangyayari sa'yo? Basta yun. Pumapangit. Ako tumatanda na asa ako. Kung malapit na akong mamatay, di ba? Yan ang ating mga lingwahe. Parang malapit na akong
matikok, o ano mangyayari? Sinasabi mo pa. Kung ano yung sinasabi mo, mangyayari. Kaya sasabihin nyo, hindi, ipagpapalain ng Panginoon. Panginoon, papalain ako. Papalain ako. Gagalingin ako. Gagalingin ako. Sasaganain ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Gaganda ako. Pupugi ako. Sasabihin. Huwag kayong magkakalian ng mga bagay na negatibo. Ang tawag natin yan sa science is positive mental attitude. Narinig nyo na yan? Ha? Narinig nyo na yun? Yung mga estudyante? Positive mental attitude. Dapat ang lagi mong iniisip ay positive. Huwag kang magiging negative. Kapagkat yung pagiging negatibo ay masama. Lagi kayong nag-iisip ng negatibo, masama ang magiging resulta. Pero ang lagi niyong sasabihin ay positive, ang lagi niyong iisipin ay positive, yung mga bagay na yan ay gagawin ng Panginoon. Yung mga bagay na yan ay mangyayari sa inyong buhay. Kaya sasabihin niyo, wala na akong sakay. Panginoon? Wala na akong sakay. Galing na ako. Pinapas na ako. Yan. Yan ang lagi niyong sinasabi, makikita ninyo. Ang inyong buhay ay ako magiging maganda. Amen ba? Kaya nga nakasalalay sa inyong hila. Kung ano yung sinasabi mo, tandaan niyo po yan. At hindi po yung biro. Ako yung mga anak ko. Yung mga anak ko, ang titigas ang mga ulo. Ano mangyayari? Ay, naku, talagang titigas ang mga ulo. Sinabi mo na eh. Ako yung mga nanay ko. Ako, nakakasubay. Hindi ba? Yung tatay ko, lagi mong nakikita yung mga negatibo. Tapos, sinasabi mo, iyak mo. Kung ano yung sinasabi mo, mangyayari. The positive mental attitude. Tandaan niyo yan, hindi po lang ito. Yan ang kapangyarihan na hila. Kaya importante yung inyong sinasabi. Amen? Tayo po ay nasa pagdiriwang ngayon ng 90 days of celebration. 90 days. Sige nyo, 90 days. Ilan ba yan? Ha? Lumbuan. Ang quarter yan. No? Ito po pagdiriwang natin ay nagpumpisa pa doon sa pagpapahid ng abo. At hanggang sa oras na ito, at ano pinagdiriwang ngayon? Araw ng Pentecost. Ano yung araw ng Pentecost? Ano ang nangyari ng araw ng Pentecost eh? Ano ang nangyari ng araw ng Pentecost? Ano ba nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon? Nakata nyo, ayan ha? Pentecostes ng mga alagad at ng Inang Maria. Ano ang nangyari? Ayan ha? Pentecost 2025. Yan tayo nag-umpisa ng seminar 2025. At ano ang nangyari sa araw ng Pentecost? Mula sa langit, ang Holy Spirit ay bumaba. Mula sa langit, bumaba ang Holy Spirit sa anyong
Uy! Yan po yung kanyang anyo. No? Mula sa langit, ang Holy Spirit ay bumaba sa anyong apoy upang ang mga alagad ay bigyan ng bibigyan kayo ng mga power. Meron na ba kayong power? May power na ba yung dila ninyo? Sa seminar na ito, magkakaroon ng power yung dila mo, magkakaroon ng kapangyarihan kapag sinabi mo ang nangyayari. Tawag yan ay power on the tip of the tongue. Kapangyarihan sa dulo ng iyong dila. Kasama yan sa mga kapangyarihan na pinagkaloob nung ang Holy Spirit ay manao ang mga alagad. Nilagyan ng kapangyarihan yung kanilang mga dila. Ang kanilang mga dila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nakarinig na kayo? Ha? Iba't ibang wika? Anong iba't ibang wika ang alam mo? Narinig mo? English. Kindly. Japanese. Amen? Pero yung wika ng mga anghel, narinig ka na? Di ba? Nakita ka na ng anghel, na kinakausap ka ng anghel? Ha? Ano ka na ng ganong experience? Okay. Gift. Kaya pala safe at talagang ipinig ng ibig. May mga himata na dumarating sa ating buhay. Alemanen, tumalema, tumalema, naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Hindi rin. Letinema, alema, hindi naiintindihan. Pero meron tayong mga interpreter na nakakaintindi. Okay, siya ay interpreter ng Holy Spirit. Ibig sabihin, yung kanyang interpretasyon, bigay ng Holy Spirit. Bakit makapangyarihan ba ang Holy Spirit? Amen. Ang Holy Spirit ay makapangyarihan. Siya ang dahilan ba't ka nabuhay ngayon. Ang nagbigay kayo ng buhay, ng hininga ng buhay, ay Holy Spirit. Kapag hindi ka na humihinga, ano ka na? Ha? Ibig sabihin, hindi ka laging buhay. Pwedeng buhay. Amen? Ano bang oras, dumarating ang kamatayan nang hindi natin alam. Luto namin, anagine mo, kaya lemon luto namin, kaya't kayong lahat na narito sa harapan ng Diyos ay panaligan ninyo at pagkatiwalaan ninyo. Panampalataya ng bawat isa na may ipagkakaloob siya na pangako sa bawat isa sa inyo. Dahil ang panahon ito tinatagalog ng Holy Spirit. Yung salita ko ay salita ng Holy Spirit.
kahilugan. At kahit ka. At marami pang kamalasan ay maitataboy ninyo sa pamamagitan ng pagsasalita ninyo sa wika ng makalangit. Yung salita na matatanggap ninyo ay makapagtataboy ng mga kamalasan. Gusto niyo ba ng kamalasan? Gusto niyo ba ng pagdurusa? Gusto niyo ba ng mga sakit? Oo. Itataboy niya. Ano ang gagamitin mo? Ang iyong dila. No? Lalo na pag yung dila nyo binigyan ng iba't iba ng wika. Kapag yung dila nyo ay nakapagsalita na ng iba't ibang wika, paano ba nangyayari yun? Oo. Napakinggan nyo ba si Sister Jenny kapag kailangan kayo ay magsasalita ng Hallelujah. Marunong nyo ba kayo? Kaya nga, sabi nyo nga, Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung mahina, wala ka. Wala ka. Wala ka. Kaya kailangan, no? Buong-buong. Hallelujah. Kailangan. Ulit-ulit nyo lang sasabihin. Hallelujah. 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 Limang ulit. Hindi nga. Kailangan masanay kayo ng mahaba-habang mga panalangin. Bakit? No? Kasi minsan, alam nyo, ang mga sakit, makukulit yan. Kailangan pag pinalayas mo, mahaba-haba yung sakit. Lalo na yung mga bisyo. Alam ba, meron kayong palalayating bisyo. Napakaraming bisyo ngayon. Diba? Palayasin niyo yung bisyo. O tahimik ka lang. Kumakanta ka lang. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya niyo ako, hallelujah, 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 hallelujah. Tatanayin kayo dito. Hallelujah, 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 hallelujah. Walang tigil, walang sawa. Ang huminto, makina, matibay. Parang dito na. No? Makina, matibay. Amen? Ang huminto, nanalo. Tandaan niyo po, hindi kayo mananalo kapag kayo ay huminto. Lalo na kapag ang kalaban niyo ay matamang espiritu. Ganun po yan. Bakit? Kasi ang gawa ng matamang espiritu, pabalik-balik. Pag binigyan kayo ng kamalakan, pabalik-balik. Na, alam niyo ba yung kwento sa buhay ni Job? Kilala niyo si Job? Hindi niyo kilala si Job. Bakit niya mong kalabihan? No? Si Job. Kaya si Job. Si Job o si Job. No? Yan. Kita nyo? Hindi tayo tumitigil dito. Bakit? 2 taong sityo ng galit. Ang dala natin. Para pag naubos yung isa, meron ang isa. Amen ba? Oh. No? At tulad po ni Job, ano ang sabi ng masamang espiritu? Oh. Kailangan subukin si Job. Bakit? Kasi pinagpala siya. No? Kasi marami siyang mga anak. Kasi marami siyang mga negosyo. Kaya masabi naman sa mga espiritu, kailangan subukin. Kailangan wasakin yung kanyang mga ari-arian. Kinalot. Kita nyo? Ginamit nyo na ba yung kinalot kayo? Ang dami ngayon nangyayari ito. Pag sinabing sinalot, no?
Dumating yung halo. Ngayon, malakas ka. Bukas may sakit ka na. Halimbawa, ikaw ay na-stroke. Yan. Ikaw ay na-halo. Ikaw ay nagkaroon ng cancer. Ikaw ay na-halo. Amen ba? Ano po yan eh? Ngayon, meron kang trabaho. Bukas, wala ka ng trabaho. Na-halo. Oh. Nakita niyo po, ang daming namamatay. Mga pamilya. Oh. Anong nangyari sa kanilang pamilya? Nasalo. Oh. Sandali lang, patay na. Sandali lang, wala na yung negosyo. Sandali lang, puno ka na ng karamdaman. Nasalo. Ano gagawin niyo pag may salo? Nalayakin niyo. Amen ba? At sabihin niyo, kapangalan ni Yahweh. Yan. Pangalan ni Yahweh sa pamamagitan ni Jesus, lumayas ka sa salo. Lalayas ba? Lalayas ba? Sabihin niyo lang yan. Lahat yan, lalayas. Lalayas ka! Lalayas ka! Palakpakan po ng malakas ang ating Panginoon. Ganyan ang gagawin natin. Hindi pinababayaan lang natin yung salot. May malakas na bagyo, palayasin. May lindol, palayasin. May karamdaman, palayasin. May problema, palayasin. Huwag mo lang pananayasin yung anak mo. Amen ba? Pag pinalayas mo yung anak mo, dadami ang problema mo. Diba? Hindi kayo dapat nagpapalayas ang anak. Siguro mga nanay pwedeng lumayas, pero babalik din kayo. Amen ba? Tampo kang mga nanay, lumayas. Kay mo na. Pag lumayas yung mga nanay, best friend. Makikipag-kwentuhan sa best friend. Hihingi ng payo sa matalik na kaibigan. Amen ba? Pero hindi mo pwedeng nalayas kayo ng malayas. Amen? Pag kayo'y lumayas, sino mag-aalaga sa mga anak niyo? Di ba? Hindi mo pwedeng iwanan yung mga anak mo. Bakit? Kasi ganyan ang mga Pilipino, makapamilya. Mahal nyo ang inyong mga anak. Mahal nyo ang inyong pamilya. Amen ba? Palapakan po ng malakas. Kaya nga, kapag may mga salot, gagamitin nyo ang inyong dila. Speaking in lang kayo. O kaya mag-hallelujah kayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nagpupunta rin naman. Hallelujah, hallelujah. Binabalik ka ito. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Itong ating interpreter mukhang inenergis mo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin, purihin, purihin ang iyong katastas ng pangalan. Purihin siya ang Yahweh, purihin, purihin, purihin. Purihin ang iyong kadakilaan, purihin ka man, purihin, purihin, purihin ang iyong banal na pangalan, purihin,
salita. Ang ibig sabihin, purihin ang Panginoon. Marami siyang mga iba-ibang hiwagang salita. Ay, napapakinggan natin yan. Ano ang gagawin nyo? Papasukin sa inyong kaingan, papasukin sa inyong puso, at makikita ninyo ang Diyos ay gagawa ng himala. Amen? Palapakan po ng malakas. Malakas po malakas. Okay, salamat po mga kapatid. Loretta. Yan. Maraming salamat po unang lingkod sa napakagandang mga makadiwang pangungusap na mayroon ba kayong napulot? Meron? Amen. Ayan. Kaya